Pakinggan mo ito ng mabuti dahil kung ikaw o ang iyong magulang ay wala pang national ID at natatakot kang mawala ng pagkakataon sa 3,000 piso na pensyon ng DSWD, huwag kang umalis sa video na ito. Dahil sa susunod na ilang minuto, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Ang totoo, ang buo, at ang hindi sinasabi ng karamihan. Maraming tao ang nag-iisip na kung wala kang PhilSys National ID, hindi ka na makaka-avail ng ayuda o pensyon mula sa gobyerno. Pero mali yon. At ngayon, bibigyan kita ng tamang impormasyon para hindi ka mapag-iwanan, hindi ka malinlang, at hindi ka mawalan ng benepisyo na para sa'yo. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil may napakahalagang detalye sa bandang huli na maraming tao ang hindi alam at ito ang maaring magbago ng sitwasyon mo o ng iyong pamilya. Kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo, ayuda at programa ng gobyerno na para sa mga Pilipino tulad mo. At kung mahalaga sa iyo ang video na ito, i-like mo ito ngayon para mas maraming tao ang makakita at makaalam. Ngayon, simulan natin. Ang DSWD Social Pension Program o ang tinatawag na SOCPEN ay isa sa pinakamatagal at pinakamalawak na programa ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad para sa ating mga matatanda. Ang programang ito ay nagbibigay ng 3,000 piso bawat quarter o 3 buwan sa mga indigent senior citizens. Ibig sabihin, sa mga matatandang walang sapat na kita, walang pensyon mula sa SSS o GSIS at walang ibang pinagkukunan ng regular na tulong pinansyal. Sa isang taon, iyon ay katumbas ng 12,000 piso na direktang ibinibigay ng gobyerno sa ating mga lolo at lola na nangangailangan. Hindi ito maliit na bagay. Para sa maraming pamilya, lalo na sa mga nasa probinsya at sa mga lugar na mahirap ang kabuhayan, ang 3,000 piso na ito kada quarter ay malaking tulong para sa pagkain, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga matatanda. Pero narito ang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng mga tao, lalo na ngayon na malawak na ang pagpapatupad ng Philippine Identification System o PhilSys. Kailangan ba talaga ng national ID para makuha ang 3,000 piso na DSWD social pension? At kung wala kang national ID, patay ka na ba? Huwag mag-alala. Ang sagot ay hindi ganoon kasimple at hindi ganoon kadilim ang sitwasyon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Una, mahalagang maunawaan kung bakit binanggit ang National ID o PhilSys sa konteksto ng mga benepisyo ng gobyerno. Ang PhilSys, ang Philippine Identification System, ay isinabatas sa ilalim ng Republic Act 1155 at ang layunin nito ay magbigay ng iisang valid government ID sa lahat ng Pilipino at mga dayuhang residente ng Pilipinas. Ito ay isinusulong ng gobyerno bilang isang paraan upang mas madaling ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga mamamayan kapag nag-a-avail ng mga serbisyo ng gobyerno. Kabilang na ang mga programa ng DSWD, ayuda at iba pang benepisyo. Sa madaling salita, ang National ID ay nilayon na gawing mas madali ang proseso para sa gobyerno at para sa mga mamamayan. Hindi ito para ibukod o alisin ang mga taong wala pang ID. Ngayon, ang katotohanan tungkol sa Social Pension Program ng DSWD ay ito. Ayon sa kasalukuyang patakaran, ang National ID ay hindi pa isang mandatory o sa pilitang requirement para makapag-avail ng social pension. Ang mga pangunahing kinakailangan para maisama sa programa ay nanatiling nakabatay sa edad, estado ng kabuhayan at kawalan ng ibang pensyon o regular na kita. Kaya kung ang iyong lolo o lola o ikaw mismo, kung ikaw ay senior citizen na, ay nakakatugon sa mga basic na kriteria ng programa, hindi ka dapat agad na tanggihan dahil lamang sa wala kang national ID.
Ang DSWD may iba pang paraan ng pag-verify ng pagkakakilanlan at eligibilidad ng mga benepisyaryo. Pero, at ito ay isang malaking pero, may mga lugar sa buong Pilipinas kung saan ang mga lokal na opisyal o mga DSWD field officers ay nagsisimula ng humingi ng national ID bilang bahagi ng proseso ng pag-update ng listahan ng mga benepisyaryo o bilang isa sa mga katibayan ng pagkakakilanlan. Hindi ito uniform sa lahat ng lugar. Nag-iiba-iba depende sa lokal na implementasyon. Kaya napakahalaga na alamin mo ang eksaktong proseso sa iyong munisipyo o barangay. Huwag kang mahiyang magtanong sa iyong lokal na DSWD office o sa iyong barangay hall. Pag-usapan natin ngayon ang mga maaaring gamitin bilang kapalit ng national ID kung wala ka pa nito. Dahil ang gobyerno ay alam na hindi lahat ay may national ID agad-agad, lalo na ang mga matatanda, ang mga nasa malalayong lugar, at ang mga may kapansanan na nahirapang pumunta sa mga registration center. Kaya naman, tinatanggap pa rin ng DSWD at ng maraming ahensya ng gobyerno ang iba't ibang uri ng valid government-issued identification. Kabilang dito ang Voter's ID o Voter Certification mula sa COMELEC, ang Senior Citizen ID na inisyu ng iyong lokal na pamahalaan, ang Barangay ID o Barangay Certification, ang PWD ID kung naaangkop, ang Postal ID, ang pasaporte at iba pang valid IDs na may larawan at pirma. Para sa mga senior citizens na nag-a-avail ng social pension, ang Senior Citizen ID ay isa sa pinakamadaling makuha at isa sa pinaka-irelevanteng dokumento. Kung wala ka pa nito, makipag-ugnayan sa iyong lokal na Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa iyong munisipyo o lungsod. Ngayon, pag-aralan natin ng mas malalim ang mga requirement para sa DSWD social pension para mas malinaw ang larawan. Para makapasok sa social pension program, ang isang senior citizen ay kailangang matugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Una, kailangan siyang may edad 70 anyos pataas. Bagaman sa ilang kaso at sa ilang lugar, may mga programa para sa mas batang senior citizens na may espesyal na pangangailangan. Ngunit ang pangunahing target ng SOCPEN ay ang mga 70 anyos pataas. Pangalawa, kailangan siyang maituturing na indigent. Ibig sabihin, walang sapat na kabuhayan, walang ari-arian na nagbibigay ng regular na kita at walang pamilya o kamag-anak na may kakayahang suportahan siya. Pangatlo, kailangan siyang walang regular na pensyon mula sa SSS, GSIS, AFP, PNP o anumang iba pang retirement fund. Pang-apat, kailangan siyang residente ng lugar kung saan siya nag-apply. Kaya mahalaga ang residency at ang papel ng barangay sa pagpapatunay ng eligibilidad. Kapag natugunan ang mga ito, ang susunod na hakbang ay ang pag-report sa pinakamalapit na DSWD office o sa Barangay Social Welfare Development Officer, ang tinatawag na BSWDO, para magsimula ng proseso ng pagpaparehistro o pagkumpirma ng eligibilidad. Ang BSWDO ay karaniwang siyang unang punto ng pakikipag-ugnayan at sila ang mag-a-assess kung ikaw o ang iyong kamag-anak ay karapat-dapat sa programa. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa kanila. Iyon mismo ang trabaho nila at naroroon sila para sa inyo. May isang bagay pa na dapat mong malaman tungkol sa PhilSys at sa kung bakit ito nagiging mas importanteng bahagi ng pag-avail ng mga benepisyo sa hinaharap. Ang gobyerno ay patuloy na nagtatrabaho upang i-digitize at i-streamline ang lahat ng social protection programs. Sa ilalim ng mas modernong sistema, ang National ID ay magiging isang susi, isang master key para sa mas mabilis at mas madaling pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno. Kaya kahit hindi pa ito mandatory ngayon para sa social pension, lubos na inirerekomenda na kumuha ka na ng iyong PhilSys number o PSN at ng iyong PhilSys ID card sa lalong madaling panahon. Hindi lang para sa social pension, kundi para sa lahat ng iyong pakikitungo sa gobyerno sa hinaharap. Kung hindi ka pa nakapag-register sa PhilSys,
Narito ang mabuting balita. Ang registration ay libre, walang bayad. Pumunta ka sa pinakamalapit na PhilSys Registration Center. Maaaring ito ay sa iyong lokal na post office, sa isang designated government facility, o sa mga mobile registration unit na nagde-deploy sa iba't ibang komunidad. Kailangan mo lang magdala ng isa o dalawang supporting documents tulad ng birth certificate, baptismal certificate, voter's ID, o passport. Kahit anong dokumento na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at bansa. Para sa mga matatanda o may kapansanan na nahihirapang lumabas ng bahay, may mga special arrangements ang ilang lokal na pamahalaan at ang PSA para sa assisted registration. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong barangay para malaman kung may ganitong serbisyo sa inyong lugar. Ngayon, pag-usapan din natin ang isang isyong madalas na nadudulot ng kalituhan, ang pagkakaiba ng social pension at ng ibang DSWD programs na may kaugnayan sa mga senior citizens. May ilang tao na naguguluhan sa pagitan ng social pension, ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at ng iba pang ayuda na intermittently inilalabas ng gobyerno. Ang social pension ay isang regular, quarterly na benepisyo para sa mga indigent senior citizens na nakakatugon sa mga itinakdang pamantayan. Hindi ito ang parehong bagay sa emergency cash assistance o sa mga one-time na ayuda na ibinibigay sa panahon ng kalamidad o crisis. Ang AICS naman ay para sa mga individual at pamilya na nakakaranas ng krisis tulad ng sakit, aksidente o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat programa ay may sariling proseso ng aplikasyon, sariling listahan ng mga benepisyaryo at sariling pondo. Napakahalaga rin na malaman mo ang tungkol sa pag-update ng listahan ng mga benepisyaryo. Ang DSWD ay periodically nag-update ng kanilang listahan, ang tinatawag na listahanan o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction para matiyak na ang mga talagang karapat-dapat ay ang mga tumatanggap ng benepisyo. Kung ang iyong lolo o lola ay dating benepisyaryo at biglang hindi na nakatanggap ng pensyon, posibleng naalis sila sa listahan dahil sa pag-update na ito o dahil hindi na sila natagpuan sa kanilang nakarehestrong address o dahil may pagbabago sa kanilang katayuan. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamainam na gawin ay agad na makipag-ugnayan sa DSWD Municipal Link o sa BSWDO sa inyong lugar para malaman ang dahilan at para ma-restore ang benepisyo kung karapat-dapat pa rin. Isa pang bagay na dapat mong bantayan ay ang mga scam at maling impormasyon na kumakalat online at sa mga komunidad. May mga taong nagsisinungaling na kailangan mo mabayad para ma-process ang iyong aplikasyon sa social pension. Yan ay mali at yon ay scam. Ang social pension ay libre, walang bayad na processing fee, walang bayad na facilitation fee, wala. Kung may humingi sa iyo ng pera para i-process ang iyong aplikasyon o para matiyak na mapasama ka sa listahan, yan ay isang tanda ng korupsyon o pandaraya. I-report agad sa iyong lokal na DSWD office o sa hotline ng DSWD. Mayroon ding kumakalat na maling impormasyon na ang edad requirement ay nabago o ang halaga ng pensyon ay tumaas ng malaki. Palagi kang mag-verify ng impormasyon sa opisyal na sources. Ang website ng DSWD, ang opisyal na Facebook page ng DSWD o direkta sa iyong lokal na DSWD office. Huwag basta-basta maniwala sa mga post na walang malinaw na source o sa mga taong hindi opisyal na kinatawan ng gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang practical na mga hakbang na dapat mong gawin na yon. Una, suriin kung ang iyong kamag-anak na senior citizen ay already nasa listahan ng mga benepisyaryo ng social pension. Makipag-ugnayan sa inyong BSWDO o sa DSWD Municipal Link. Pangalawa,
Kung hindi pa sila nakapag-register o hindi pa naka-avail, alamin ang proseso sa inyong lugar, ang requirements, ang schedule ng registration o assessment, at ang mga documents na kailangan. Pangatlo, tumulong sa iyong lolo o lola na kumuha ng Senior Citizen ID mula sa OSCA kung wala pa sila nito. Ito ay isa sa pinaka-basic na IDs na kailangan nila hindi lang para sa social pension, kundi para sa lahat ng senior citizen privileges. Pang-apat, pag-aralan ang pagkuha ng PhilSys National ID, hindi lang para sa social pension, kundi para sa mas madaling pag-access sa lahat ng serbisyo ng gobyerno sa hinaharap. At pang-lima, maging mapagbantay sa mga scam at maling impormasyon. I-share ang tamang impormasyon sa inyong pamilya at komunidad. Pag-usapan natin din ang tungkol sa mga lokal na pagkakaiba sa implementasyon ng programa. Ang Pilipinas ay binubuo ng libu-libong isla at daan-daang munisipyo at lungsod. At ang bawat isa ay may sariling lokal na pamahalaan at sariling paraan ng pag-implement ng mga programa ng gobyerno. Ang DSWD ay may mga regional offices at field offices sa buong bansa at ang kanilang mga lokal na kawani ang magtatrabaho ng direkta sa mga komunidad. Dahil dito, maaaring mag-iba-iba ang eksaktong proseso, ang mga dokumento na hinihingi at ang oras ng pag-disbursement ng pensyon depende sa iyong lugar. Sa ilang lugar, ang disbursement ay ginagawa sa pamamagitan ng land bank. Sa iba naman ay sa pamamagitan ng cash in hand na ibinibigay sa mga barangay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makilala ang iyong lokal na DSWD personnel at ang iyong BSWDO. Sila ang iyong pinakamalapit na resource para sa lahat ng tanong at concern tungkol sa programa. Bago natin tapusin ang video na ito, nais kong bigyan ng espesyal na atensyon ang isang grupo ng mga tao na madalas na napag-iwanan, ang mga senior citizens na nasa malalayong lugar, ang mga may kapansanan at ang mga walang pamilya na tumutulong sa kanila. Para sa inyo, mayroon pa ring paraan. Ang DSWD ay may outreach programs at ang mga BSWDO ay dapat na aktibong naghahanap ng mga indigent senior citizens sa kanilang mga komunidad. Kung ikaw ay isang kapitbahay, isang kaibigan, o isang miyembro ng komunidad na may kilalang matanda na nangangailangan at hindi pa alam ang tungkol sa social pension, tulungan mo silang makipag-ugnayan sa tamang ahensya. Ang isang simpleng pagtuturo o pagtulong na sumama sa DSWD office ay maaaring magbago ng buhay ng isang matanda na Pilipino. At sa lahat ng ating mga lolo at lola na nanonood ng video na ito o sa pamilya na nanonood para sa kanila, alam namin na hindi madali ang buhay. Alam namin na marami sa inyong nagtiis ng maraming taon, nagtatrabaho ng husto para sa inyong pamilya at para sa bansang ito. Ang social pension ay hindi charity. Ito ay isang pagkilala ng gobyerno sa inyong ambag at isang paraan ng pagbibigay ng dignidad sa inyong katandaan. Karapat-dapat kayo sa tulong na ito at nandito kami para tiyaking malalaman ninyo ang lahat ng kailangan ninyo para makuha ang benepisyong iyon. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, mangyari ibahagi mo ito sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapitbahay, lalo na sa mga may matatandang miyembro ng pamilya na maaaring makikinabang sa impormasyong ito. I-share mo ito sa inyong group chats, sa Facebook, sa mga barangay groups, dahil ang impormasyon ay pinakamabisang gamot laban sa kawalan ng kaalaman. At sa comment section sa ibaba, ipaalam mo sa amin, mayroon ka bang tanong tungkol sa social pension o sa national ID? Nakaranas ka ba ng problema sa pag-avail ng benepisyo? O mayroon kang kwento ng tagumpay na gusto mong ibahagi? Ilagay mo sa comments. Dahil ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na nasa parehong sitwasyon. Palagi kaming nababasa ng inyong mga komento at nagre-respond. I-like mo ang video na ito kung natutunan mo ang bago at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka makapalampas ng susunod na mahalagang balita. Dahil dito, lagi kaming nandito para sa inyo, nagbibigay ng tamang impormasyon sa tamang oras para sa mga Pilipinong kailangang malaman ang katotohanan.